Mic test. Mic test. Mic test. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng papuri, pasasalamat ay narapat lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, payo na naman insyaAllah, ikapitong araw ng pag-aayos sa buwan ng Ramadan. Napakabilis ang mga oras na lumipas, napakabilis ang mga araw na lumipas, napakabilis talaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang problema lang mga kapatid, mabilis yung di natin namalayan ang mga oras na lumilipas sa atin at mga araw na lumilipas sa atin. Subalit tayo ay nagkukulang pa rin sa paggawa ng mga iba't ibang ibada, mga iba't ibang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay paulit-ulit nating ipinapayo na sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa reliyong Islam, sapagkat tayo mga tao na kung saan nakakalimot, lalo na kapag tayo ay nag-aayuno, na kung saan napakadali nating wala ng lakas at yung pag-iisip natin ay hindi siya yung talagang malakas mag-isip kapag ikaw ay gutom. So, ito ay payo na naman mga kapatid, na sa mga oras na ito, gusto kong ipaliwanag sa inyo ay kung sino nga ba ang kanino obligado yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa mga kaibigan kong mga hindi pa Muslim at sa mga kapatid kong mga Muslim na hindi pa alam ang bagay na ito, o baka naman ito ay nakalimutan niya, kanino obligado? Una, itong babanggitin natin ng 5 ay kailangan ay walang mawala doon. Obligado sa isang huwal Muslim. Una, siya ay Muslim. Wa huwal baligh. Siya ay nasa tamang edad. Wa huwal aqil. At siya ay nasa tamang pag-iisip. At wa huwal muqim. Siya ay hindi traveler. Taga doon siya sa lugar na yun. At khalil min al-bawani'. Ibig sabihin, walang magpapahadlang sa, kung siya mag-aayuno, walang magpapahadlang doon sa pag-aayuno na gagawin niya. Okay, iisa-isahin po natin to. Una ay siya ay Muslim. Kinakailangan siya po ay Muslim. Kapag ang isang kafir o di kaya ang isang hindi Muslim ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno na yun, mga pagpupursige na yun. Maaring siya ay may benepisyo doon sa katawan niya, may benepisyo doon dahil nga ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o ang pag-aayuno kahit hindi Ramadan ay may benepisyo ang katawan nito at ang ating mga sarili, katulad ng mga pag-uugali natin. Kinakailangan siya ay Muslim. Sino nga ba yung mga Muslim? Sila ba yung mga Maranaw? Sila ba yung mga taga-Saudi, mga Tausug, mga Kalibugan, etc. and so on? Hindi po. Muslim ay sila yung sumusunod sa relihiyong Islam. Ano ang Islam? Ang Islam ay ang pagsuko, pagsunod at pagpapasakop sa dakilang tagapaglikha. Ang isang Muslim, mga kapatid, ay ang kanyang sinusunod ay ang katuruan ng Islam. At ang Islam ay based on the Al-Quran at ang Ahadith. Ang Quran at ang Ahadith. Kapag ang isang Muslim ay gumagawa ng pagsamba,
O di kaya iba't ibang mga gawain ay kinakailangan na may batayan sa hadith at saka sa Quran. Lalo na kapag ito ay pagsasabatas tulad ng pagsamba. So yun yung mga Muslim, sila yung sumusunod, sumusuko at nagpapasakop sa dakilang tagapaglikha. Pangalawang kondisyon na kinakailangan siya para maging obliga sa kanya ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan ay huwal baligh, kinakailangan na sa tamang edad. So sa Islam, pagka siya ay nagdalaga o nagbinata na dito sa Pilipinas, kailangan maging 18 years old muna para siya ay ituring na pwedeng ipataw sa kanya yung batas. Sa Islam, ipapataw na sa kanya yung batas once na siya ay naging binata o naging dalaga na. So ano nga ba ang kailan ba nagiging dalaga o kailan ba nagiging binata sa amin ang mga to? Pagdating ba ng 18 years old? Hindi po. Mga palatandaan kung siya ay naging binata na. Una, kapag siya ay umabot sa edad na 15 years old. Kapag siya ay umabot sa 15 years old, it means siya ay dalaga o binata na. Pangalawa, kung siya ay halimbawa ay nag-wet dream, may nanaginip na siya, tapos may lumalabas ng similya sa kanya, palatanda na siya ay binata na o dalaga na. Pangatlo, kapag may tumubong pubic hair doon sa mga may silang bahagi ng kanilang katawan, sa private parts, pag may tumubong lang buhok, ay siya'y palatandaan na dalaga o binata na. Yung tatlo na yon, palatandaan ng babae at lalaki, apat sa babae, ay yung buwan ng dala. Kapag siya ay nireregla na po, ay kinakailangan siya po ay matik na baligh, matik na siya ay dalaga na. So, sa pagdadalaga ng mga babae, mayroon yung maaga talaga, mayroon pa yung elementary talaga, may regla na siya. So, siya ay tinuturing ng dalaga. So, yung apat na yon, yung tatlo ay sa lalaki. So, yung palatandaan na yon, isa lang ang makita dyan. Alam mo, sa babae, nakita na siya nagregla, pero hindi siya 15 years old, hindi tinubuan ng buhok, hindi naman nag-wet dream. Pag siya nagdalaw, matik siya ay dalaga na. Ganon din, kung siya ay tumubo ang kanyang buhok sa private parts, then wala namang regla, wala rin, hindi nag-wet dream, hindi rin 15 years old, maaaring 14, 13 years old, ay palatanda na siya ay dalaga na rin. Ganon din sa kung siya ay umabot ng 15 years old, at ganon din kapag may nag-wet dream siya. So, yun yung baligh sa amin. Yun yung dalaga o binata sa amin. Kaya naman, kapag siya ay naging baligh, siya ay naging dalaga o binata na, obligado na sa kanya ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Okay, balik tayo. Siya ay Muslim, siya ay baligh, o siya ay binata o dalaga, at kinakailangan na akil. Hindi porket siya ay Muslim, siya ay dalaga na o binata, pero hindi siya gero akil. Halimbawa, yung akil, yung wala sa tamang pag-iisip. Ibig sabihin yung value, hindi pwede yun. Yung majnun, halimbawa, di ba may mga taong ganun, halimbawa, lumadating sa kanya na wala sa sarili, hindi na niya alam kung ano, hindi na kilala yung sarili niya, kung ano-ano hinasabi niya, hindi obligado po sa kanya na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pero kapag siya ay bumalik yung pagiging akil niya, bumalik yung normal na pag-iisip niya, obligado sa kanya ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So, yun po, kinakailangan siya ay Muslim, siya ay baligh, o binata o dalaga, at siya naman ay nasa tamang pag-iisip. Yung mga halimbawa naman, yung nakukulaps,
at nagising na lang sa mga ibang araw, hindi obligado sa kanila. Kailangan present kasi yung otak nila eh. Alam nila kung ano yung pag-aayunuan nila. Ito ay para kay Allah. Mahalaga po yun. Pang-apat ay siya ay mukim. Siya ay hindi traveler. Ibig sabihin, ang mga traveler, ang mga naglalakbay, pupunta ng Manila, hindi sa kanila obligado ang pag-aayuno kung siya ay traveler. Pero kung siya ay hindi traveler, halimbawa tayo na, dito tayo sa Baguio, ay sa atin, ay obligado sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay. So, obligado sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sapagkat hindi tayo traveler. Sapagkat tayo ay isang Muslim, tayo ay nagdalaga o nagbinatan naman, tayo ay nasa tamang pag-iisip, at tayo naman ay hindi traveler. Panglima, ay siya yung malaya mula sa mga bagay na maaaring makakahadlang sa kanya sa pag-aayuno. Halimbawa, ang isang sobrang tanda na, o di kaya ang isang buntis, o di kaya ang isang may sakit. So, halimbawa, gaya nung nagpapadede, ganyan. So, halimbawa, siya ay buntis. Kapag siya ay nag-ayuno, ay baka malaglag yung anak niya. Pinakamainam na siya ay huwag mag-ayuno. La darar wala darar, walang mangyaring kapinsala sa sarili at sa iba. At marami pang mga asaya, sabi ng patungkol sa mga traveler pala. Sabi ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sa may sakit. Sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang may sakit sa inyo, o di kaya siya ay nagta-travel, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siya ay kahit hindi na siya mag-ayuno, at pwede na lang niya bayaran to sa ibang araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So, sa pagta-travel naman, meron yung mga iba't ibang na. Pwede naman po na hindi ka mag-break ng fasting mo kapag traveler ka. Pero mas mainam na ikaw ay, halimbawa kung ikaw ay nahihirapan na, pinakamainam po na ikaw ay mag-break na ng iyong fasting. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw na kung saan, ito may nahabanggit dito, na kung saan, may isang kaganapang na nangyari kung saan sa mga sahaba na nagtipon-tipon ng mga tao sa mga sahaba sa isang nag-aayuno na kung saan nawalan siya ng lakas. Sabi ng Propeta sallam, ulaika al-uqasat wa ulaika al-uqasa. Sila ay mga makasalanan, sila ay mga makasalanan. Yung hadith na ito actually, binanggit na ito dun sa mga hindi nag-break ng fasting after Salatul Asar. Samantala, ang Propeta sallam ay nag-break naman ng fasting. At yun nga, isang lalaki na kung saan nawalan siya ng lakas at nagtipon-tipon dun yung mga sahaba, titignan nila. Kasi nga nawalan siya ng lakas. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal birra an tasumu fi safar. Hindi mabuti ang mag-ayuno sa taong naglalakbay. Hindi mabuti sa taong naglalakbay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naglalakbay at nahihirapan ka, ay kinakailangan ay mag-break ka. Pero kung kaya mo naman, ay inshallah, ay pwede mo naman ituloy. Sapagkat mayroon din namang hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi ni Hamzah ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu, sabi niya, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyami fi safar wa hal alayya junahun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah, faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba yasuma fala junaha alayhi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Rasulullah, sabi to ni Hamzah ibn Amr al-Aslami,
O Rasulullah, o sugod ni Allah, nakita ko sa aking sarili na may lakas sa pag-ayuno habang naglalakbay. Ako ba ay may kasalanan? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ang hindi pag-aayuno sa paglalakbay ay pahintulot mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang tumanggap nito ay mabuti at sino man ang naisip niyang mag-ayuno ay wala siyang kasalanan. So pwede po, kapag ikaw naman ay malakas, traveler, at you have the strength, ay may lakas ka na pwedeng mag-ayuno sa ng Ramadan, ay habang nagta-travel, pwede naman po. Okay, so balik tayo dun sa panglima, kondisyon sa kung saan inubliga ang pag-ayuno. Sila yung walang sakit at palawak ang usapin dyan. Halimbawa sa nagpapadede, sa isang matanda, sa isang may sakit, malawak ang usapin dyan. Kaya inshallah, ituloy na lang natin yan sa mga ibang araw inshallah. Ulitin ko, inubliga sa 4-5 na ito ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Una, siya ay Muslim. Pangalawa, siya ay balig o dalaga o binata. Siya ay muqim. Siya ay hindi traveler, taga doon sa lugar na yon. At siya ay traveler. Siya ay akil. Siya ay nasa tamang pag-isip. At siya ay walang sakit, walang makakaharang doon sa pag-ayuno. Halimbawa kung ikaw ay mas lala lang yung sakit mo, hindi ka may maintenance ka, hindi siya obligado ang pag-ayuno. Pero, babayaran mo sa ibang araw. Hanggang dito lang po ang aking may babahagi sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.